Kaya na! Basta. Galing kami sa kabilang ilog. Clear ang area road. Buti naman. Malinis din sa pinanggilingan namin. Kaya lang kinakabahan ako, mister. Dahil heavily infested ang mga NPA rebels tong area na to. Basta. Ang mabuti pa eh. Magpahinga na muna tayo. Mabuti pa nga, pagod na rin ang mga bata eh. Okay. Oh men, take your positions. Pahinga muna tayo. Talagang mahal na mahal mo si Melissa, no? Oo, mister. Higit pa sa buhay ko. Lalo na ngayon. Magkaka-baby na kami. Talaga? Oo. Congratulations, ha? Thank you. Ako, Ninong, ha? Eh, sino ko ba ako kukunin eh? Ikaw lang ang best friend ko. Sir, huwag kayo makinig. Daniel, bakit? Nahihirapan na ako, mister. Hindi sana sa kaguluhang nangyayari sa ating bansa. Ay kasama sana natin ang mga mahal natin sa buhay. Wala tayong magagawa, Daniel. May sinumpahan tayong tungkulin ay pagtanggol ng ating batas at katahimikan ng ating bayan. At hanggat may panganib na kamba mula sa mga taong naglanais ang gawin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng dahas. Bilang mga kawad, kailangang itaya natin ang ating buhay. Anumang oras. Bobby, alam mo naman ang ulila namin, di ba? Sana kung may mangyayari man sa akin, ipangako mo na ikaw ang mag-aaruga sa pamilya ko. Huwag magsalita ng ganyan, Daniel. Pang basta pangako mo sa akin. Sabi ko sa'yo, Daniel, itataya natin ang ating buhay para sa bayan. Pero hindi ko sinabi sa'yo, ipatatalo natin. Kapag salita ng ganyan. Alam ko na yun, pero pangako mo sa akin.
Kasama ko yan, David. Tumel? Tumel?
Ambulance! Ren, kami! Ren, kami! Tunan. Yun. Sabihin mo sa Daniel. Sabihin niyo siya. Daniel! 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 Doktor, ang pasyente! Tiniente. O sir, kayo pala. Sir, may pasalubong kami para sa inyo. Bigay ng mga bata to. Sir, hindi ko binawasan yan. Salamat. Sige, ilagay nyo na lang dyan. Ano? Sabi nga pala ng doktor, okay ka na. Pwede ka na lumabas bukas. Salamat naman, sir. Kertal, ano nangyari sa rescue operation? Kinalulungkot ko, David. Pero negative. Ilang beses na sinuyod ng team natin ang bangin na kinuhulugan ni Teniente Garcia. Pero ang bangkay niya, hindi nakita. Alam mo, makaligtas man siya sa tama niya o pagkahulog, sa mga mababangis na hayop sa gubat, tsak na hindi siya makakaligtas. Si Melissa, yung asawa ni Daniel. Alam na ba niya? Minabuti ko nang hinintay ang paggaling mo para ikaw na magsabi sa kanya. Alam ko naman na parang magkapatid ang turingan niya ni Daniel. At saka magiging magandang paraan para kay Melissa nang sa'yo niya maririnig ang balita. Siya nga pala, naihanda ko ng lahat ang military honors na nauukol sa kanya. Teniente, mag-ulit ko, ikinalulungkot natin lahat ang sinapit ni Daniel. Maraming pangarap para sa amin si Daniel. Wala siyang ibang inisip noon kundi ang magiging kinabukasan namin. Bata pa siya nung mamatay ang kanyang mga magulang. Kaya naranasan niya kung gaano kahirap ang maging isang ulila. Alam mo naman na ulang lang siya, di ba? Kaya ipinangako niya sa kanyang sarili na sa pagdating ng araw, gagawa siya ng isang magandang pamilya, ng isang masayang pamilya.
Nung ikasal kami, kasama ako sa mga pangarap na yon. Hindi ko alam na yung mga magagandang pangarap pa lang yon ay mababaon sa hukay at matatabong na ng lupa. Higit kailanman, ngayon ka dapat maging matatag. Hindi lamang para sa iyong sarili, kundi sa magiging anak niyo ni Daniel. Siya ang maging buhay ng alaala ng inyong pagmamahala. Hindi mawawalan sa isa yung pagkamatay ni Daniel. Kaya kung magiging matatag ka at magpapakatibay, titiyak ko, matatahimik ang buhay ng iyong asawa. Saan man siya naroon. Sards, ang bait talaga ni Teniente, no? Biruin mo. Magmula nung mawala si Teniente Garcia, sinatuloy sa nabiyuda niya. Talagang magkaibigan yung dalawa na yan. Tignan mo magmula no sa PMA na nag-aaral sila, hanggang serbisyo, magkadikit talaga yung dalawa na yan. O paano, Melissa? Magpapaalam na ako sa'yo. At papaayos ko na yung mga papeles. Sige po. Maraming salamat po, Mrs. Tisa. Sige. Sige po. Mauna na ako sa inyo, Di ba si Miss Dizon yun? Yung namimili ng lupa sa kabilang bayan? Oo, David. Nagdesisyon na akong ibebenta ko na itong bahay dahil ngayong wala na si Daniel. Hindi ko na kayang hulugan buwan-buwan Kaya, bebenta ko na ng bahay. Aba, wag, Melissa. Kayang-kaya mo naman bayaran yung kakulangan ng bahay na ito eh. Narito ang lahat ng papeles para makuha mo ang lahat ng benefits na dapat tanggapin ni Daniel. Ha? Totoo ba ang sinasabi mo? Oo, Melissa. Wala ka ng problema. Sards, kung ako kaya mawala, Oo. Huwag mo sabihin nagpapaalam ka na. hindi. Ang ibig ko sabihin, kung sakali bang mawawala ako, titignan ba yung mga may iwan ko? Tinatanong ba yan? Kapag kaibigan tayo. Teka nga, may asawa ka ba? Wala. Nanay kaya? Wala. Tatay? Matagal na rin wala Kamag-anak? Baka may kamag-anak ka. Wala rin. Ang bihira ka. Ano iiwan mo sa akin? Aso. Aso? Sir! Sir! Magkaibigan, ngayon pa lang papatay na kita para magsama kayo na aso. Oo, eto. Siya nga pala. Ito si Auntie Lori. Pinakiusapan ko siyang dumito muna siya. Para naman may makasama ka.
Magandang umaga sa'yo, Melissa. Magandang umaga po, Auntie Lori. Pasensya na ho kayo, hindi ko kayo naistima kaagad. Eh, David, maraming salamat Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka dito. Maraming salamat. Huwag ka mag-alala. Ipinangako ko kay Daniel. Kaya hindi kita pabayaan. Po, Auntie Lori. Sabi nga po ng Dr. Healthy naman daw po yung baby ko. Melissa! Auntie Lori! Akin yung mga prutas. Oh, kinakain niya eh. Pasalubong ko yan. Kahit kailan ka. Diba, Diba? Pasalubong mo ba ito? Sir. Okay na. Ito talaga, oh. Baka nga. Auntie Lori! Naku, nandito na si David. David, pa tayo tapos magluto. Bilis-bilisan mo na dyan. Opo. Melissa, may tala akong mga prutas sa'yo. Ang sabi ng doktor, kumain ka ng marami nito. Mabuti ito sa'yo, lalo na sa bata. Talaga. Asya nga pala. May dala rin akong baro-baroan. Tignan mo kung tama. Bakit naman nag-abala ka pa nito? Eh, gumagawa kami ni Auntie Lori ng mga baro-baruan ng bata. Bakit hindi mo pa nagustuhan? Sayang naman. Pwede na rin. Bakit mo kinain mo? Dito ko ng pasalubong. Kinain mo. Katakaw mo. Kasi nagugutom yung tao. Saka sinuli ko naman Sinuli. Tignan mo, nakapagtago ka pa ng lagay na yun. Tika lang, tago mo yan. Dito ka pa. David, isain mo na ito ha. Kakain na tayo. Kayo talaga, oh. Pagkapagkain, ang tatalas ng tenga nyo. Halika na. Ay, naku, alina kayo. Magsasaing pa pala. Magsasaing pa. Sandali na lang ito. Ayan yung sagi, sige, kumain nyo. Para huwag kayo magkaroon ng tigawat.
Auntie Lori! Auntie, kamusta si Melissa? Kanina pa'y pinasok sa delivery room eh. Hintayin na lang natin lumabas yung doktor. Talaga na. Kanina pa kayong dalawa paikot-ikot eh. Nahihilo ako sa inyo. Pati naman ikaw, ikot ka ng ikot. Nakikisabay ka kay sir. Ano, natetense ka rin? Ganon, dahil maanganak na si ma'am? Hindi. Sino siya dito? Si Arlam pala. Ayos-ayos ka ng kampo, hindi ka tapos. Yung doon. Kumaliwa ka rin. Hindi akong tao. Kaliwa, kumano. Kayo po ba ang asawa? Tiyo, kaibigan lang. Ang anak na po si Mrs. It's a healthy daycare. Auntie Lori, ang tagal-tagal naman ni Gabriel. Baka mawag tayo sa misa. Ito mo hindi, dadating na yun. Oh, Ayun na pala ang Tito David mo. Ayan na. As usual, late na naman. Ako, talaga, oo. Siya maganda. Ako, David. Kanina ka pa iniintay itong batang ito. Tsaka kanina pa kinukulitan namin niya para bilisan na siya para makita mo daw yung kanyang gamit na hindi nabinusta niya. Naku, ganda-ganda pala dito eh. Bagay na bagay sa'yo. Ikaw talaga kaya nasuspoil tong bata eh. Kagagawan mo eh. Alala po po, Mami. Sabi po ni Tito David, kahit ano daw po ang isuot ko, bagay po sa akin. At saka maganda daw po ako. Alam mo, Sarge, excited ako eh. Excited? So ano naman? Tignan mo ah. Mamamasyal sila. Pag namasyal yung mga yan, yak, magugutom yan. Siyempre. Alam mo na kasunod yun. Kakain sa labas yan. Pagkatapos kumain yan, maluludas yan. Kasama tayo. Tanga. Ano kasama tayo ron? Pagdating sa kanto, bababa na tayo. Papunta sa kampo. Sasama. Bawal ang tuta sa sinyan. Baka nakakalimutan mo. Pet, I'm not allowed. Alam ko talaga. Sarge, hindi pet ang pangalan ko, ha? Ang ganda nga, no?
Tayo na, baka mamili na tayo. Sergeant Mendoza, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Ano? Natawag tayo. Ha? Hindi mo. Excuse me, sir. Bakit? May tawag ko tayo eh. Importante na lang ako makausap ni Colonel Santos. Paano kaya to? Importante daw eh. David? Ano yun? Sorry, Melissa. May tawag ako sa headquarters eh. Kailangan mag-report ako doon. Kaya atid ko na lang yung simbahan. Tito David, hindi na po ba kayo sasama sa amin ni Mami? Sorry, baby. Pero huwag ka mag-alala. Sa susunod, tutuloy na tayo. Ha? Saka, Kaya na. Sige. Men, according to our latest intelligence report, a notorious band of insurgents headed by Casimon is sighted in the vicinity of this area. We will launch a massive operation against them. Major Mercado, you will take charge of the operation. Sir, ang grupo ni Casimon ay maaaring umalo sa mga sibilyan sa isasagawa nating operasyon. Ito ang gagawin nilang pananggalan o cover. Yan nga ang ayoko mangyari, Major. Ang madamay ang mga inosenteng sibilyan. Makakaasa kayo, sir. Gagawin ko ang magagawa ko. Good. Thank you, sir. Good luck. Sigurado ko ba sa informante mo? Yes, sir. Positive ang report natin. Nandiyan nga yung leader ng mga rebelde. Tawagin nila si Casimon. Kailangan matakip natin siya para mapili ang kalusan sa lugar na ito. Sir, ikasa mo ng pakalatin ng commander. Kaya hindi sila basta-basta napapayag lumatas sa ng laban. Okay, men. Magsipag-ingat kayo. Good luck! Mendoza, saan kayo? Yes, sir. Yung dalawa, kumama kayo ron. Mga papdog! Ito kayo, sa akin. Ano? Commander! Casimon! Commander! Casimon! Bakit? Pinasok tayo ng mga sundalo! Gagawin na dito kasi mo. Kailangan tupasok tayo. Salikon tayo ng bahay dumaan. Darwin, walang iwan dokumento. Tayo na, Casimon. Dali! Amo!
Mga kasama, alitin sila. Masala na. Kasi mo may tama. Manuel, ano yung nangyari nga si Mon? Nasundan kami ng mga militar. Ako nagpupulong kami sa bayan. Sasya. Huwag kayong alis. May mahalaga akong sasabihin sa inyo. Ay. Magsilapit kayo! Mga kasama, makinig kayong mabuti sa akin. Para sa kabubuti ng kilusang ito, nais ko bumalik sa akin para mamuno sa grupong ito. Ay si Daniel.
Huwag na naniniwala ako. Na si Daniel, ang karapat na mamunod sa inyo. Maraming salamat, Kasimon. Sa inyong pagtitiwala sa akin. Maraming salamat mga kasama. Kailangan na ni Casimon ng pahinga. Daniel, huwag ka na umalis. Gusto ko makausap. Siguro magtataka ka kung bakit sa gitna ng mga kasama, nakikita na una sa iyo. Sapagkat na ito, ay ikaw ang napili ko na mamuno sa kanila. Ay, huwag ka magkakata niya. Kung sa'yo ko natagpuan ang kalooban ng isang tunay na pinuno. Walang pag-imot at hindi sakim-sakim mayaniya. Subalit, mag-iingat ka, Daniel. At higit sa lahat, maging matalino. Sapagkat ang inggit ay nagiging isang makamandag na lasang sa dibdib ng mga tao naghahangad ng iyong posisyon. Daniel, ipangako mo sa akin nabigyan mo ng katuparan ang inaasahan sa iyo na naghahangad ng ating mabuti layunin. Pangako mo. Pinapangako ko kasi mo. Makakaasa kayo. Salamat. Sige. Iwanan niyo na ako dito. Iwanan niyo na ako. Ay. Sige na. Alis na kayo. Ikaw ang bahala sa kanya, Cassandra. Cassandra, kailangan pag-ibayuhin natin ang mangungulekta ng pondo para makabili tayo ng mga makabagong armas para sa pangkat natin. Tama ka, Commander Lawin. Wala nang foreign aids na dumarating, kaya dito na lang tayo makakuha ng mga karagdagang pondo. Mga kasama! Makinig kayo sa akin! Hindi ako kasang-ayon sa naging desisyon ni Casimon! Na si Daniel ang mamuno sa ating pangkat! Sapagkat higit sa lahat, ako
ang may karapatan na mamuno sa pangkat na ito. Carohel, kailangan natin igalang ang desisyon ni Casimon. Kahit sa'yo wala na. Cassandra, ang patay ay wala nang kinalaman sa buhay. Kaya hindi ako maaaring sumunod sa desisyon niyan. Hoy, Daniel! Hindi kung sino man, kung saan ka lang galing lupalop, na maaaring mamuna sa akin. Baka gusto mong patunayan kung higit kang karapat-dapat na mamuno sa pangkat na ito. Caroel, sa simula pa lamang ay alam kong ikaw na ang anay ng grupong ito. At alam ko rin, nalilitaw ka isang araw. Pero hindi ko maaaring pagbigyan ang hamon ng isang bukbok na katulad mo. Bilad! Ano? Caroel, huwag mo na ituloy yung binabahak mo. Gagawin ito 3 butas sa ilong mo. Hindi. Ano nangyayari sa'yo? Masupang sa ulo ko, Cassandra. Hindi ko na napinis. Ah! Ah! Ah!
Major Mercado, according to our latest intelligence report, meron ngayong power struggle sa loob ng Kilusan. Simula nang mamatay si Casimon. Colonel, sa pangyayaring ito, higit na dapat natin pag-ibayuhin ang ating kampanya laban sa mga rebelde. Sapagkat sa pagkakaroon ng bagong liderato ng Kilusan, ang kanilang gawain ay lalong sisigla. Dahil bata at higit na agresibo ang bagong pamunuan. Tama ka, Major. Bagamat at hindi naniniwala ang ating pamahalaan na para patayin ang katawan ay putulin ang ulo. Dahil kahit na ilang beses magpalit ng liderato ang Kilusan, hindi mamamatay. Hanggat hindi nagagamot ang ugat ng dahilan nito. At patuloy pa rin tayo sa pagtugis sa mga tao na gumagamit ng armas para sa pagbabago. At kabilang dyan ang bago nilang pinuno na kung tawagin ay si Commander Lawin. Ano ba yung impormasyon sa taong ito, sir? Wala pa. Pero ayon sa impormasyon, ang taong ito ay sinanay sa ibang bansa. Kaya ang gusto ko, Major, hanapin mo ang Commander Lawin na ito, 10 ng kanyang mga kasama. Yes, sir. panalangin ay pagsamo mo. Kailan may di magmamahil ang apoy sa puso ko habang may buhay. Habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang ialay ang aking magwawalay, ako'y mabibigo. Di na nanaisin bang ituloy ang buhay ko habang may buhay. Habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang ialay ang aking buhay. Ang aking buhay sa'yo'y ibibigay. Dali, pasensya ka na. Kasi si baby nag-running eh. Alam mo naman yun, nakakatulog kami. Ano nga sasabihin mo sa akin mga kapatid? Oo, Melissa.
May malaki kang operation. Kaya medyo matatagalan ako sa ospital. Ako, namimiss ka na, baby. Hindi, ganun ba? Syempre, pati kaming dalawa ni Auntie Lori. Namimiss ka na. Melissa. Matagal-tagal na rin ang panahon mula na mawala si Daniel. At sa panahon yun, sinupil ko ang damdamin na sa aking kalooban. Sapagkat alam ko hindi pa nabigilam ang sugat sa iyong puso. Mahal kita, Melissa. Alam ko hindi ako maaaring maging kapatid sa Daniel. Pero nakahanda akong punuan man na ang pong may iniwan ni Daniel. Sa'yo, pati na ng kay baby. Kailangan niya ng isang ama magmamahal at titingin sa kanya. Huwag mo sanang ipagkita ang pagkakataon ito. Alam ng Diyos, buong buhay ko wala akong paninipig kundi si Daniel. At sa kanyang pagkamatay, inilibing pati ang pag-ibig ko sa kanya. Subalit dahil sa katagkilaan mo yung pagkatao, ang nagtulong sa akin tumingin sa kanyang bukas. Magiging sinungaling naman ko kapag hindi ko namin sa'yo. Mahal kita. Salamat, Melissa. Yung pinapangako ko sa'yo, hindi ka magsisisi. Ibig ko, sa lalong madaling panahon, makasalutan. Oh, ano ba naman? Ba't ngayon ka lang? Kanina pa kita hinihintay. Baka nakakalimutan mo, ngayon ang dating ni Major. Sigurado nga hanapin tayo nun. Paano si Kapitan? Inutusan na naman ako eh. Alam mo naman yun eh. Puro utos. Paborito yata ako nun. Pag hindi mo sunod, nagwawala. Alam mo, Sads, halit magmahal sa kaibigan si Major. Bakit mo naman nasabi yan? Biruin mo ah. Inalagaan niya at pinakasalan yung nabiyuda ng kanyang kaibigan. Alam mo, Kabo, minsan mahirap ipaliwanag ang buhay ng isang tao. Kagaya nga nangyari dyan sa magkaibigan yan, di ba? Saka, swerte si Ma'am Melissa. Pinakasalan siya ni Major. Hindi lang nang dahil sa pagiging magkaibigan nilang dalawa. Hindi dahil sa napamahal na rin siya, napalapit na sa kalooban ni Major. Sans, di ba? Magkaibigan tayo. Oo, hindi ko nakakalimutan yung hanggang dikit din tayo, di ba? Dikit na dikit. Pag namatay ka, Sans, pakakasalan ko rin asawa mo. Okay. Puro kakalukuhan. Pakakasalan.
May ganun. Congratulations. Salamat. Pasensya na kayo, sir. Hindi ako nakarating sa kasal niyo. Kasi kami nakamisis ko. Congratulations din. Thank you, sir. Pangilan na ba yan? Pagti ko lang. Sige, iwan mo muna kayo ha. Sige. Sabs. Yan ang anak ng asawa mo. Eh, kalimutan mo na yung sinabi ko kanina. Ha? Ito na pala eh. Teka muna! Yes, Mr. Secretary. Opo. Opo. Opo, dumating na po yung mga papeles. Oh, yes, sir. Saan ko na gagawin ko na magagawa ko? Yes, sir. Thank you, sir. Oh, Major. Congratulations. Gusto na bagong kasal? Okay lang, sir. Maupo ka muna. Alam mo, Major, kanya pinatawag kita kahit na nasa bakasyon ka pa. Dahil nandito na ang impormasyon tungkol kay Commander namin. Tignan mo. Number 1 na siya sa order of battle natin. Major, we should get him, dead or alive. Mga kasama, mabilis at malakas ang paglaganap ng ating grupo. Nahirapan, kawalan ng justisya, ang sinisisi sa saluyang pangalan. At kailan siyang bigayat sa masa para umanib at sumuporta sa atin. Tama ka, Commander Lago. Tanging mga hintang na lamang. Ilang rekord ang ating problema. Sa dami ng sakto, gusto sumali para rin sa'yo. Gusto nila aeroplano kami ng kapitbalan. Doon Torres. Pinaakusahan silang kasapatan ng mga namin. Kasi kinaglalapado sa nila. Marami na nga ako nababalita ang mga abuso ng Torres na yun. Kasi lahat, napatunayan siya sa military informer. Dapat siyang parusahan ko ng para hindi pa marisa. Alam niyo ang ating batas, mga kasamahan. Sa sino mang nagkakasala, sige na mga kasama. Magpahinga na tayo. Commander, bakit? Matagal ko na nararamdaman tong sakit sa ulo ko eh. Sige na, Cassandra, pahinga ka na rin.
Oh, sige mga igan. Hoy, inom lang inom. Kung bahala dyan. Paldo tayo ngayon. Iba na yung bata ni... Dito na, Brosyo. Walang gutom. At paano ka nakasandal sa pader? Ang nga lang hirap sa mga kasama natin ah. Hindi mo maintindihan. Mga hipokrito. Walang pakikisama. Anong mangyayari sa prinsipyo? Ha? Hoy! Makakain ba yun? Hindi makakain yun. Oh! Sinutulugan niyo ako eh. Sige, inom lang inom. Hoy! Hoy! Inom tayo! Hoy! Sige! Sarap kasing uminom ng libre, ano? Ha? Ang sarap, ano? Hoy! Hoy! Igan! Alasing na kayo ah. Ako, yung kita mo ako. Ah. Ano na? Sino kayo? Ano kailangan niyo sa akin? Tan! Gusto ko lang makakausap ni Commander Lawin. Commander? Sino Commander? Commander. Commander Lawin, di niya kilala. Oo. Commander, ano mapaglingkod ko sa'yo? Sabihin niyo lang. At gagawin ko. Talagang unyango ka. Tommy. Kahit sa ang parte ng mukha mo. Kaya mo ibenta ang kapwa mo ng beren sa pera. Pero siguro oras na para pagbayaran wala pa kasalanan mo. Commander! Mawa ka sa akin, Commander! Mawa ka sa akin, Commander! Mawa niyo ang awa! Huwag niyo akong batayin, Commander! Iktima mo? Commander! Nakinggan mo ba sila? Parang awa ka niya! Huwag niyo akong batayin! Yan din ang sinasabi ng biktima mo, di ba, Dome? Huwag niyo akong batayin! Hihingi sila ng awa. Parang ginagawa Pero hindi mo sila hinawaan. Maawa ka sa akin, Commander! Kaya dahil na pagbayaran mo, sana mo, Dome. Commander! Parang awa sila! Lagot pa ako. Ian, bakit? Wala. Napagod na siguro ako. Alam mo, mabuti ko siguro. Humingi ka na muna ng bakasyon sa trabaho mo para makapagpahinga ka. Sobra ka na sa trabaho eh.
David. Love ka. Melissa, mahal mo ba ako? Taong to, bakit mo naman tinatanong sa akin na kailangan kong ba itanong yan? Melissa, sagutin mo ako. David, hindi ako mapapakasal sa'yo kung hindi kita mahal. Pagkawala ng alaala o amnesia ng naging karamdaman. Dapis sa ulo ang naging tama mo nun. Nung kunong ka ni Casimon. Halos patay ka na. Pwede ka niyang patayin sa mga oras na yun. Pero hindi niya ginawa. Minarapat mong mabuhay ka pa. Dapat sana pinatay mo na ako ng oras na yun. Ginamit niyo lang ako, Cassandra. Hindi, Daniel. Hindi ka namin ginamit. Nang mawala sa iyo ang alaala ng isang sundalo, madali mong natanggap ang aming mga simulaan. Pero alam ni Casimon na darating ang araw at matutuklasan mo rin ang iyong tunay na pagkatao. Kaya, ibinili niyo sa akin na ibigay ko sa iyo ang mga bagay na ito. Para mahanap mo ang iyong tunay na landas. Cassandra, kailangan na ko umalis. Mahal kong pamilyang iniwan. Kailangan ko silang balikan. Ikaw ang bahala. Ako po. Tao po! Tao po! Mama! Mama! Wala na akong nakatira dyan sa bahay na yan. Matagal na akong bakante ang bahay.
sila? Ano kaya mamang yun? Thank you po, Auntie. David, kaya na pala. Pa, kain na. Kain ka na. Hindi na. Aba, yun na, sarap nito ah. Mamimiss ko to sa Bispino ah. Baka gusto mo sama mo na kami. Para makagluluto kita doon. Ako, tita, wag na. Delikado ron. Saka, magkaalala pa ako nun. Ano, kain na. Kain na tayo, Auntie. Sige. Mag-pray muna tayo, ha? So, baby, ha? Papakabait ka. Pakakain ka ng marami. Ayos pa. Susundin mo ang mama mo. Alam mo yun. Siya. Sige, David. Kain na kain. Gano'ng katagal ka ba? Ako, Sarge. Siguradong init na init na si Major niyan. As usual. Late na naman tayo. As usual ka ba? Kasalanan ko ba masira to? Ano nga? Sarge! Tayin mo ko! Bagal mo eh. Oo, kayo pala. Tuloy kayo. Halika na kayo kumain. Salamat oh. Kumain na kami. Ano, Sarge? Na kayo makiya. Dali na kayo kumain. Talagang kumain na po kami. Halina kayo. Kahit tinapay, may sandwich dito. Talagang kumain na po kami. Salamat na lang po. Sa ganun may palaman. Sige, sandali kukuha ako. Halina kayo. Yo, pasok kayo. Yes. Nako, baka anong Tito David mo, may nakalimutan. Sandali ha. Dali mo yan sa auntie mo. Sige. Opo. Elisa.
kay Aljo sa mga kasinungalingan, Melissa. Hindi nagsisinungaling si Melissa Daniel. At totohanan ng lahat ng kanyang sinasabi. Kailan na wala kami ng kapalit sa kanyang puso. Wala siyang kasalanan. Dahil hindi kanya tinitak sila. Ang lahat ay masamang biro ng tandana. Kaya wala kang dapat isihin, kundi ako. Kaya tanda ako sa magiging kaparasan mo sa akin. Maraming salamat, Daniel. At pinagbigyan mo ko. Bukas palad ko yung tinatanggap ng pamahalaan sa inyong pagpapaliglo. Nakahanda rin tumulang gobyerno para sa pagbabagong buhay niyo. Maraming salamat din, David. Dahil kinakailangan ng mga katulad nila na iniligaw ng maling paniniwala. Kaya nagpapasalamat rin kami sa gobyerno sa ibinibigay nilang suporta para sa amin. Mga kasama, ito na ang simula ng ating pagbabagong buhay. Huwag na natin naaksayan ng binibigay ng pag-asa ng ating pamamanaan. Tayo na. Sandali lang, Daniel. Sana'y mapatawad mo ako. Wala kang kasalanan sa akin, David. Gaya ng sinabi mo, biniro lang tayo ng tadhana. Pero isa lang sana ang pinapakiusap ko sa'yo. Ipangako mo sa akin, David, na aarugay mo mabuti ang pamilya ko. Maasahan mo. Dakila ka, Daniel. Isa kang dakilang asawa at kaibigan. Nais kong mabuhay sa haba ng